isang inom lang. Tiyan mo ay gagaan, tiyan ka bubuti, tiyan ka gagaling. Sa Doc Honey's TV ko siguro. Magandang araw mga kaibigan, mga taga-subaybay ng ating programa, ang Doc Honey sa Tibicos. So, naitanong nyo na po ba sa inyong sarili bakit po tayo nagkakasakit? At yung iba naman, ang dami ng ginagawang remedyo pero hindi po sila gumagaling. Ang tanong, saan po ba nanggagaling talaga yung ating malalang mga sakit? So, ayon po sa pag-aaral na ginawa ng ating ama ng medisina, ng modernong medisina na si Hippocrates. Mahabang panahon na po ang nakalipas, sabi po niya, lahat ng mga sakit ay nanggagaling sa ating gut. Ayan, sa ating bituka. Paano po ba nangyayari yon? Doon po sa ating gut, maraming nakatira. Trillions of bacteria ang nakatira po doon na kung saan, kung hindi po tama yung ating kinakain, ay magkakaroon po tayo ng mas marami na problema dahil mas marami po yung ating mga kaaway na nakatira sa ating bituka. So sa halip na tayo po makikinabang doon sa mga bagay na pinapasok po natin sa ating bibig, kinakain po yun ng ating mga kaaway. Yung mga kagaya po ni Helicobacter pylori, yun po yung kumakain ng ating gut lining. Yun po yung nagbibigay ng ulcer, shingilya, mga ganon. Kaya kailangan po natin na padamihin yung ating kakampi. Paano po ba natin gagawin yung pagpapadami ng ating kakampi? Ayan. So, unang-una, kailangan po nating magbago ng ating ipinapasok sa ating katawan. Sino po ba sa inyo yung umiinom muna ng kape bago uminom ng tubig pagkagising po sa umaga? Magkakaroon po tayo ng sakit kapag ginagawa po natin yon. So, dapat, pagkagising po natin ng umaga, tubig po na maligamgam, sabayan po natin ng kaunti na asin, yung pong rock salt. Huwag po yung iodized kasi refined na po yun. At kulang na siya ng mga minerales na kailangan po ng ating katawan. So umaga pa lang, nagkukondisyon na po tayo at pinapatubigan yung ating bituka para maiwasan po yung pagdami o proliferation ng masasamang mga microorganism. So yung pong ating microbiota, yung mga good bacteria na nakatira po dito sa ating bituka ay nasisira kung tayo po ay mali ang kinakain. Kung una, matakaw po tayo sa maasukal. Tayo po ay nagtitake ng mga gamot na antibiotic o other medication. Kung tayo po ay laging nai-stress o laging nalulungkot at kung tayo po ay hindi nakakapag-ehersisyo at ganun din sa toxic na paligid. Ano po yung toxic na paligid? Yan po yung magulo, maingay, mausok, hindi ka makapagpahinga. Yan. So, considered na toxic po yan. So, ano po mangyayari kapag dumami na po yung ating kaaway na bakterya? Yan na po yung tinatawag na dysbiosis. So, ang dysbiosis po ay isang matindi na problema na nagbibigay po ng maraming mga sakit. Kagaya po ng pagtaba, diabetes, mental health, o yung ano pang, iba't iba pang mga issue. So, ang kailangan po natin, mapadami yung ating good bacteria. So, ano po ba yung epekto kapag tayo po ay mas marami na inaalagaan na mga bad bacteria? Tayo po sa umaga, nagkakaroon ng muscle cramps. Igalaw po natin yung ating paa, umaakit yung muscle. Then, minsan, nagkakaroon din po ng diarrhea. Minsan naman, nagkakaroon ng constipation o iba pang mga sakit na maaring magdulot ng mas malala na mga karamdaman. Kagaya po ng diabetes, nahirapang huminga, nahirapang umihi, nagkakaroon ng acid reflux, nagkakaroon ng infection sa ating puwerta, food intolerance, o minsan, utot na ng utot, o kaya bloating, nananakit yung ating mga kasukasuan, mga marking sa ating mukha, o kaya minsan naman, anxiety o pagiging malungkot. Ngayon,
Kapag nagkaroon na po ng imbalance, ano po yung isang sakit? Sabi po na yung lower esophageal sphincter, hindi na po nagsasara. Kapag siya po ay hindi nagsasara, ano po ang mangyayari doon sa uh, pH na iniingatan niya, yung acid na iniingatan. Ang dapat po kasi 2 to 3 ang pH lang na ano doon. Kapag siya po ay umakyat ng 4, 5 hanggang 6, so hindi na po siya magsasara. Kapag hindi po nagsara, anong mangyayari? Sisingaw po yung yung hydrochloric acid na maasim. Yun po dapat kasi yung pang lusaw sa mga kinakain po natin na carbohydrates at protein. Kaya kailangan po natin na mapanatili yung ating pH. Kapag hindi po siya napanatili, nagkakaroon po tayo ng reflux. So, nagbubukas po siya. Bakit po nangyayari yon? Kasi po habang nagkakaedad po ang tao, talaga pong bumababa yung production ng hydrochloric acid na kung saan kailangan po natin na inalalayan doon sa mga kinakain po natin. Kaya sa umaga, maganda po na magsabay po tayo kung may nararamdaman na po tayong pagkakaroon ng pagsingaw, yan po yung magdadagdag po tayo ng kahit konting kalamansi o kalahati muna doon sa first week. Kada isang baso, kalahati lang muna para maghilom po o tumaas yung ating hydrochloric acid. Then kapag sa susunod na linggo, pwede nyo na pong taasan yun para maganda yung ating pakiramdam. So kapag nangyayari yun, yung iba natatakot po. Anong ginagawa nila? Umiinom agad ng over-the-counter na antacid na hindi po maganda kasi meron pong tinatawag na side effect. Huwag po tayong basta-basta iinom ng mga ganon. Okay? So, ano yung mga sakit pa natin kapag tayo po ay nagkakaroon ng imbalance? Mas marami yung bad bacteria sa ating katawan. Mayroon po tayong number 1, allergy diseases o allergy reaction. Meron din po tayong mga obesity. Meron din po tayo ng type 2 diabetes o yung tinatawag na diabetes mellitus. Meron po din po yung mga iba, nagiging advanced colorectal cancer. May kakilala po ako na kailan lang inopera yung kanyang cancer sa colon. Nilagyan po siya ng sarili, yung colostomy bag na sariling CR na kung saan dahil bumait po siya, bumalik yung nag-normal. So idinugtong ulit yung kanyang bituka doon sa parte po ng rectum. Kaya nakakatakot po yung magkaroon ng pagka nagsisimula po yan sa simpleng constipation, hindi po tayo makapagbawas kasi hahanap po siya ng pagtataguan yung ating dapat na itapon, mga basura sa ating katawan. Maaari din pong maging sanhi ng PCOS kung tawagin po nila sa mga kababaihan o polycystic ovary syndrome. Ibig sabihin, marami pong mga bukol doon sa loob ng ovaryo ng isang babae. Skin condition, kagaya ng eczema, sakit din po sa liver. Kasi ang liver po natin, number 1 na trabaho niya, detoxification. Hindi na po niya magawa yon kung siya po ay nagkakaroon ng maraming fats o maraming taba, gawa po ng sobrang kakakain po natin, especially kung malapit na po tayong matutulog at tayo po ay kakain o lumalamon ng sobra-sobra, then after mga ilang minuto, natutulog na po agad. Huwag po natin gagawin yon. Matuto po tayo na magkaroon ng disiplina kung po pwede, katatapos niyong kumain, mag-aral-aral muna, gawin muna yung mga dapat sa katuparan na dapat gawin sa umaga para lumipas po muna ang 3 oras bago po kayo matutulog sa gabi pagkakain ng marami. Okay? Iwasan din po natin yung sobrang kagagamit ng cellphone sa gabi para po hindi sasabihin ng ating isip na ay, araw pa, pwede pa akong hindi matulog. Ganon. Kasi kung di po tayo ganong nakakatulog, doon po nagsisimula yung pagiging makalimutin. Bakit po? Yung ating utak hindi nakakapaglinis, hindi niya po nadidrain yung mga beta amyloids na residue na kung hindi po niya lagi na inatatapon yun dahil hindi kayo natutulog, yun po yung bumabara sa daluyan ng dugo sa ating maliliit na ugat sa utak na kung saan delikado po katagalan. Ayan. Yun po yung tinatawag nila na dementia. Then, ano pa yung mga maaring problema?
Yun po yung mga madaming bakterya na nakakonquer na sa teritoryo ng mga good bacteria, sila po lahat ang kumakain doon sa dapat na ipapasok sa ating katawan. So, kapag ganon, nagkakaroon po tayo, maaaring magkaroon po tayo ng diabetes, magkaroon po tayo ng mga iba't ibang mga sakit na related po doon sa problema sa gut microbiota. Ano po yung mga yon? Pwede po tayo magkaroon ng asthma, pwede po tayo magkaroon ng diabetes, pwede po tayo magkaroon ng obesity o yung paglaki, sobrang paglaki ng katawan, inflammatory bowel diseases, sakit po sa puso, colon cancer, depression, at non-alcoholic fatty liver disease. Yan po yung mga posible na maging sakit po natin kapag tayo po ay hindi nag-iingat sa ating mga kinakain at nasisira po yung ating gut microbiota. Ngayon, pag-usapan po natin yung ating tinatawag na diabetes. Bakit po ba nagkakaroon ng diabetes yung isang tao? Kasi po, dahil po dun sa sobrang kakakain ng carbohydrates rich food. So, sino po yung mga tao na mahilig sa sa ganon na mga pagkain? Tingnan niyo po sa umaga pa lang, kayo po ay mahilig kumain ng mga tinapay, biscuit, crackers, pasta, pizza, nagso-soft drinks pa kayo. So puro carbohydrates po 'yon. So ano mangyayari kapag ganon? Nagsisimula po yung sakit na diabetes. So, tataas po yung production lagi ng insulin. Kapag po nangyari yon, delikado. Hindi po dapat na ganon. Okay, so ganito po yon. Kapag lagi po tayong kumakain ng matatamis, hindi po makakapasok yung ating kinain unless na meron pong insulin hormone. So yun pong insulin hormone, yun po yung binamanufacture doon sa ating mga beta cells. At ang insulin, siya po yung susi para makapasok ang glucose. Ngayon, kapag naging mahirap na yung nagkaroon na ng resistance, so bantulot na yung ating insulin na papasukin ng ating cell receptor sites, ano mangyayari? Tataas na po yung ating blood sugar. Kapag tumaas na po yung ating blood sugar, may problema na po tayo. Okay? So ano pa yung isa na maaaring nagpapatas base po sa research na ginawa po sa Amerika way back 1991 hanggang 2016, ang isa po na nagbibigay ng pagtaas ng blood sugar o diabetes kahit yung isang tao ay nagkukontrol na ng kanyang pagkain ay ang ating mga itinitimpla sa pagkain, vegetable oil. Sino po sa inyo yung mahilig na gumamit ng vegetable oil? Ano po yung mga vegetable oil na yon? Corn oil, soya, canola. Sabi po na heart healthy. Ang tanong, kanino pong heart ang healthy kapag nagkukonsume po tayo ng mga oil na yon? Yun po mga endorser, hindi po yung mga consumer. Kaya nakakalungkot po yun. Gumawa po kayo ng pananaliksik upang makita po ninyo yung katotohanan. Kasi research po ito way back 1991 hanggang 2016 at napatunayan po ng siyensya na ang nagpapataas talaga na contributor ay yung vegetable oil. Okay? So, pag magpapatest po tayo, meron po tayo ng yung EIC o A1C, fasting blood sugar o kaya yung OGTT kung tawagin po nila. So, meron po mga sukat na kapag lumampas doon sa borderline, yan na po, diabetes na po kayo. Okay? Ngayon, ano yung mga simptomas kapag kayo po ay diabetes? Ayan, kayo po ay laging nauuhaw, sumasakit ang ulo, yung pong mga paa natin, medyo parang mga sumasakit-sakit, nahihilo-hilo, mabilis magutom, ihi ng ihi, maaring napakataba, tapos biglang pumapayat. Yung kanyang paningin, nagbo-blurred. Yan. Kapag may mga simptomas na po kayo, magpatingin o bago po mangyari yung mga simptomas na yon, ay magpatingin na po kayo. Kasi mahirap po ang may sakit sa panahon ngayon. Ngayon, kung andyan na yung ating mga sakit, pag pumunta kayo sa ating mga ospital, ano mangyayari? Maraming testing. After ng testing, anong gagawin? Siyempre, bibigyan po kayo ng medication, maintenance medicine. Meron pong magkaroon po tayo ng konting pananaliksik.
Kapag sinabing maintenance medicine, ikaw ay may sakit, ibig sabihin, pananatilihin lang niya yung iyong karamdaman at hindi ka gagaling. Ganon po yun. Ngayon, ang tanong, willing po ba kayo na gumaling dito sa sakit nyo na yan, na diabetes, at mawala ang inyong maintenance medicine habang maaga? Kung kayo po ay gustong gumaling sa natural na paraan, kayo po ay magsadya dito sa Doc Hanis Tibicos at tayo po ay willing na tumulong sa inyo upang pag-usapan paano nyo po i-manage ang ating diabetes. Unang-una po, meron po tayong ginagawa dito, iridology, meron po tayong magnetic resonance analyzer, meron po tayong ginagamit na live blood analysis upang makita kung paano gaano kalala ang inyong problema maliban po doon sa ginawa pa sa laboratorio para pagkumparahin po natin, makapagtulungan po tayo, mas maganda po ang inyong magiging resulta. Hindi po natin pakikialaman ang mga maintenance medicine nyo, tutulungan lang po namin kayo na bumalik sa normal upang kayo po ay mawala ang dinaramdam. Okay? So sa mga tao na nais gumaling sa natural na paraan, nandito po ang Doc Hanis Tibicos sa KEDSA Building, KEDSA Plaza, malapit po sa MRT Plaza. Okay? Sa MRT Quezon Avenue. So, ako po si Dr. Nanmina. Kayo po ay aking iniimbitahan upang kayo po ay aming mapaglingkuran at makita niyo po kung gaano kagaling ang ating klinika, lalong-lalo na po sa mga sinasabi nila na wala nang kagalingan sakit, kagaya po ng diabetes. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Araw